init, te. Diba? Nakakaloka, te. Sobrang init. Ayan yung harapan ng ating tindahan. Diba? Ang init. Kakatapos ko lang maglaba. Ayan. Ayan yung ating harapan ng ating tindahan. So, naiinitan yung bandang dulo ng ating mga chichirya. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag ganyan na mainit, kasi yung harapan ng ating tindahan, hanggang dyan yung harang. So, inaabot pa rin yung doon sa atin, yung mga chichirya natin na yun. So, ang ginagawa ko niyan, heto. Ayan, nilagay natin harang, yung pangharang natin dito sa ating tindahan kapag gabi. Pag nakasarado na yung ating tindahan, ay yung pangharang natin. Ayan ang aking ginagawa kasi nga inaabot pa rin siya ng init. Ganun, di ba? O, di ba? Ayan, kukunti na lang yung mga display natin sa harapan ng tindahan kasi naman sobrang tumal talaga. Talagang hindi ako talaga masyadong namimili. Lalo nang naging matumal nung pagkatapos ng aking bubong. Pag talagang gano'n ang buhay, wala tayong magagawa, di ba? Kasi hindi naman natin pwedeng pilitin yung ating mga customer. Ayan, yung ating pangharang. Di ba? Hangin-hangin. Mahangin pero sobrang init. Bakit kaya gano'n yung panahon, no, guys? Mahangin ang panahon pero yung hindi mo maramdaman yung lamig ng hangin, kundi init. Ayan, no. Tapos dito, mamaya-maya yan yung aking mga noodles dyan. Tsaka yung mga kape. Aabutan na yan ng init. Dahil nga hanggang doon lang yung harang natin. Ayan. So, yung gagawin ko naman dyan is tatakpan na naman natin yung ibabaw niyan. Lalagyan ko siya ng harang dito sa may steel matim para hindi abutan. Para hindi mainit. Yung mga asukal natin, Nor Cube, saka yung Mr. Gulama, nainitan na nga siya, diba? You know. Tapos yung ating mga dilata. Dahil nga kakatapos lang natin halos maglaba, nag-check ako ng mga expiration yan. Aking mga paninda. At saka nung mga nakarang araw, nag-check tayo ng expiration date. Kaya nakakaloka sa sobrang tumal, diba? Ang dami na natin na expired. Sa totoo lang. Mamaya i-share ko sa inyo. So, kaninang umaga, nagpasama ako doon sa panganay kong anak na mamili kami doon sa suki ko ng grocery. Ngayon na lang ulit ako nakapunta doon sa suki ko ng grocery. Kasi ngayon na lang ulit ako nakapamili ng ganito karami. O, diba? Marami na yan para sa akin. Kasi simula nung nagawa yung bubong ko, paila-ilang items lang yung aking binibili, hanggang 3 items, 4 na items, tapos sa bawat items na yun hanggang 3 piraso lang or 4 na piraso, diba? Sobrang alalay ko talaga sa pamimili ngayon kasi sayang yung puhunan sa sobrang tumal, nakatenga yung puhunan, halos hindi umuusad yung mga items natin dito sa ating tindahan, apektado tayo sa paghina rin ng mga kumpanya. Kasi yung mga empleyado wala nang pambili. Kaya pati tindahan natin apektado. So, namili tayo dyan ng ano dahil nga yung pansit canton chili mansi natin is 4 pieces na lang yung nandyan natin. Bumili ako ng 10 pieces. Tapos meron tayo dyan UFC ketchup 100 ml. 5 pieces yan. Tapos yung San Marino natin na 150 grams na yellow. 3 pieces lang yan. So, pati sa mga dilata talaga napakatumal. Tapos, yung ating Rebisco Choco, nakakaloka. Kung kailan wala na tayong stock na Rebisco Choco, doon naman hanap ng hanap yung isang tumoy natin. Kasi nung meron tayong stock dito, yung isang balot ko na yun, inabot pa na siya ng halos 2 buwan. O, diba? Sa sobrang tumal talaga. Ayan. Tapos, yung Happy Diaper XL by 24 pieces yan. Tapos, meron tayo dyan na Palmolive shampoo na green. Isang tie. At saka, isang tie ng Champion powder. At saka, Champion bar. Isang haba lang yun siya. Nakapailalim dito sa plastic. Ayan. Hindi ko na ipapakita pa sa inyo. So, meron din tayo doon na mantika. Dahil nga yung mantika natin dyan, konting-konti na lang talaga. Wala na tayong pang-repack din. Tapos, Coke mismo. Isang case, RC Cute, isang case. Ayan, ultimo mga debote natin, napakatumal. Kaya talagang, ultimo sa mga debote, napakabihira na natin mamili. Yung RC Mega natin, yan ka. Ngayon na lang tayo nakabili ng isang case ulit.
Simula nung ginawa na yung bubong ko, nagawa na yung bubong ko, yan na lang ulit yung pamimili na, pagbili natin ulit ng isang case. Kasi kahapon lang talaga, yung araw kahapon na halos magkakasabayan pa yung bumibili ng mga RC Mega. Magkakasunod. Siguro naka 8 pieces yata kahapon ng RC Mega or 6 pieces. Ayan, o diba, kung minsan parang nakakasar ng mga tumer natin, ultimo mga debote natin, sobrang tumal. Talaga maluloka ka talaga, diba? So, ayan mga kasari, time check na natin, 4:10 PM. Ayan. So, tayong mga sari-sari owner, meron tayong isang bagay na talagang kinakatakutan na mangyari sa ating tindahan. Lalo na pag ganito mga small business owner lang. So, lalo na pag wala naman tayong ahente. Napakahirap talaga itong ganitong bagay na to. So, 2 weeks ago or 3 weeks ago, nag-check ako ng aking mga chichirya section. So, kung hindi dahil dun sa isang customer natin na bumili ng piatos, hindi pa natin maiisip na ma-check yung ating mga chichirya section. Itong customer natin na ito, halos kapitbahay lang natin. Isang bahay lang ang pagitan. So, itong customer na to, mahilig siyang, tuwing bibili siya sa atin, mahilig siyang mag-check ng mga expiration date. So, nung bumili siya sa akin ng piatos, alam ko naman na ganun yung ugali niya. Hindi ko malaman kung bakit hindi ko muna chinek yung ibibigay ko sa kanya na piatos kung expired na o hindi. So, pag abot ko sa kanya, hindi pa siya nakakalayo dito sa bahay. Nakalampas lang siya ng konti sa aking gate. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, "Kati, pakicheck nga ito, parang expired na." So, pagtingin ko nung piatos, kasi piatos na green yung binili niya sa akin, expired na nga. 2 weeks ago na yung lumipas. July yun eh. July nangyari yun. Pero, mga 2 weeks or more than 1 week nang lumipas na expired na yung aking piatos. So, yung green. Tapos, so, sabi ko sa kanya, bilang dahilan na lang, bakit expired, kakabili lang nito ng isang araw. Pinabili ko sa anak ko, sabi kong ganon. Yun na lang ang pwede nating idahilan para maibsan lang yung kahihiyan na nararamdaman natin, diba? Kasi syempre, tayo mga sari-sari owner, nahihiya tayo pag meron tayong nabibenta sa tumer natin ng ganon na bagay na expired. So, sabi niya, palitan ko na lang ng piatos na green. So, tinignan ko yung piatos na blue, yung cheese flavor. Tinignan ko yung piatos na blue bago ko inabot sa kanya. So, hindi pa naman siya expired. Sa August pa siya may expired. So, yun. Tapos, pag alis niya, chinek ko lahat ng mga chichirya section ko. Ang dami kong mga expired, puro mga piatos, at saka puro Nova, V-Cut, nakakaloka. Magkano ang bentahan na ng mga yante? 18 pesos, 19 pesos sa iba, 20 pesos sa iba, diba? So, 15 piraso, lahat-lahat ng na-expired na yan sa akin. Sabihin na natin 20 pesos ang bentahan. So, sa 20 pesos, 15 pesos, 300. O 18 pesos ang benta ko. So, minus mo yung 30 pesos. So, 270 ang nalugi ko dun, diba? Nakakaloka. Bukod pa doon, hindi pa kasama doon yung mga noodles natin na mga na-expired, yung mga pancit canton. Talagang, ang mamahal pa talaga ng mga na-expired ko. Kaya yan talagang number 1 na kinatatakutan namin bilang sari-sari owner. Diba, yung mga pancit canton na yun, niluto ko na lang. Kaysa maibenta ko pa ng expired, mas lalong nakakahiya. At least, napakinabangan natin. Kaya lang, ito ayan o, dami. Piatos green, diba? Nova. Tapos meron pa dyan na, ayan, yan na lang. Kasi yung iba nito, binaon ko nung nagbiyahe kami ng Manila nung anak ko nung Monday. So, yun ang inunguya-nguya ko habang may hinihintay kami dun sa aking nilalakad. So, yung diba, pag expired na yung isang items,
Meron pa siyang extension ng 1 month. So, ito expired niya kasi is, itong Nova expired niya is July 14. Siguro mga July 30 ko yun na na ibigay sa kanya. Mga ganun. O tama, July 30 ko siya na ibigay, na ibenta sa kanya yung piatos na yun. July 14, ito lahat. Ito lahat July 14. So, may extension pa to. Ibig sabihin, August 12 na ngayon. So, meron pa siyang 2 days para maubos ko lahat ito. Hindi na pa naman ako mahilig sa mga chichiriate. Pipilitin ko na lang ubusin to. Lagi ko naman nalilimutan ng nguyang-nguyain pag ako'y walang ginagawa. Sayang kasi. Diba? Ang laki ng nalugi natin sa mga chichirya. Kaya lalo na ako nawalan ng gana sa pamimili. Lalo sa mga chichirya. Kaya lesson learned bilang sari-sari store sa aking mga kasari dyan. Minsan kasi may mga time na fast moving yung items. Halimbawa yung piatos, fast moving siya sa ilang buwan ng lumipas pero mabenta pa rin sa atin. Tapos, ang pinamimili lang natin kadalasan sa halimbawa sa piatos 10 pieces. Tapos sa isip-isip natin sa susunod, sige mabenta itong piatos, sa susunod mamimili na ako ng 30 pieces or magi-stock na ako ng 20 pieces or 30 pieces. Kung kailan ka naman nag-stock ng marami at dinagdagan mo yung pinamili mo dun sa fast moving items na yun, dun naman siya bigla na lang tumutumal. Nangyayari yun sa akin at alam ko mga kasari, na-relate din kayo sa aking sinasabi ngayon. Diba? Kung kailan ka talaga nag-stock ng marami, dun talaga biglang tumutumal yung items. Nakakaloka. So, kagaya na lang nito, i-stock ako nito. Siguro mili ako nito ng 10 pieces. Kasi kadalasan talaga, ang binibili ko lang ng mga ito, dahil hindi naman siya super fast moving, hanggang 5 pieces lang. Itong huli, bago ako namili ng 10 pieces nito, naging fast moving kasi siya sa akin, yung piatos na green, tsaka yung piatos na blue, yung Nova na black. Kaya sabi ko, sige, sunod na pamimili ko, 10 pieces ng bibiling ko. Ayun na nga yung nangyari, na-expired siya, di ba? Kakahabol natin ng kita dahil nga fast moving. Ang nangyayari, lalo tayong nalulugi, lalo tayong nawawalan, di ba? Nakakaloka. Kaya lesson learned talaga bilang sari-sari owner na hindi porket fast moving yung items, tambak lang tayo ng tambak or stock lang tayo ng stock ng marami. Kailangan hanggang 10 pieces or 5 pieces lang talaga. Lalo na pag ganitong kamamahal ng mga items, nakakapanglungo talaga. Nakakalungkot, nakakasad. Diba? Ngayon na lang tayo nakapag-vlog ulit ng maayos dito sa ating tindahan kasi talagang dapat ipa-vlog ko sa inyo to nung time na na-check ko. Kaya lang talaga nawawalan ako ng ganang mag-vlog. Sa totoo lang, simula nung ginagawa, natapos yung bubong ko, parang tapos ang tumal-tumal ng tindahan, parang ako nawawalan ng gana sa pag-vlog. Puro na lang ako FB. Madalas na lang ako sa FB page na nag-upload. Lalo na sa Reels, 'di ba? Kasi sa Reels 1 minute lang minimum na i-upload mo, mas mabilis ang pag-upload. Compare mo dito, ang haba pa na i-edit mo, 'di ba? Tinatamad ako mag-YouTube. Yung mga nakaraan ko ng mga vlog ko, yung mga nakaraan kong upload ko, mga late na yun diba? So ngayon na lang ulit, napaka haba ng araw na hindi tayo nakapag-vlog ng maayos ulit dito sa ating tindahan. So hanggang dito na lang muli ang ating vlog for today. Maraming salamat muli sa aking mga ka-YT friends na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Bye-bye! Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my FB page, Goddess Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.